Kamakailan lamang, lumabas ang bagong balita tungkol sa Shroud of Turin na nagbigay diin sa ating pangunawa sa relic na ito. Ang Shroud of Turin ay patuloy na pumupukaw o kumukuha ng atensyon sa buong daigdig o buong mundo. At sa pinakabagong pag-aaral, ginamit ang makabagong teknolohiya at yung tinatawag na AI upang suriin ang mga patunay ng microorganisms. Doon nga sa Shroud, na nagbukas ng mga bagong pananaw at tanong tungkol sa source or pinagmulan nito. Kasama ng mga detalyeng ito, ginamit ang AI upang muling buuin ang posibleng larawan o imahe ng ating Panginoong Hesus na nagbigay diin sa ating pagnanais na mas maunawaan ang kaniyang tunay na anyo. Sa kabila ng mga kontrobersya at patuloy na diskusyon o mga debate patungkol sa relic na ito, ay nananatiling isang mahalagang paalala para sa atin yung kaniyang pagdurusa at sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Shroud of Turin ay isang mahalagang simbolo na nag-uugnay sa atin na mga mananampalatayang reform sa katotohanan ng dual nature ni Kristo o yung kanyang dalawang kalikasan o yung tinatawag nating two nature. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang Heidelberg Catechism na ngayon ay ating tatalakayin. Tayo na sa Lord's Day 6 at ang Lord's Day 6 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tunay na tao at tunay na Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. He is 100% God and 100% man. Ngayon titignan natin ang question and answer 16, 17, 18, and 19. Kung kayo mayroong mga kopya, at sundan ninyo ako at narito ang salin sa Tagalog. Pakinggan natin ang mabuti. Tanong 16, bakit dapat na siya ay tunay na tao at ganap na matuwid din? Ang sagot, sapagkat hinihingi ng katarungan ng Diyos ang gayong kalikasan ng tao na nagkasala ang siya rin namang dapat na gumawa ng kasiyahan para sa kasalanan. At siya na isang makasalanan ay hindi maaaring magbigay ng kasiyahan para sa iba. Tanong 17, bakit dapat na siya sa iisang persona ay maging tunay na Diyos din? Ang sagot, upang magawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkadiyos na makayanang pasanin sa kanyang pagkatao ang bigat ng puot ng Diyos at makamit at maibalik sa atin ang katwiran at buhay. Tanong 18, kung gayon, sino ang tagapamagitang ito na sa iisang persona ay kapwa tunay na Diyos at tunay na taong matuwid? Ang sagot, ang ating Panginoong Hesukristo na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Tanong 19, saan mo nalalaman ito? Ang sagot, mula
sa banal na ebanghelyo na unang ipinahayag ng Diyos mismo sa paraiso. At pagkatapos nito ay ipinahayag ng mga patriarka at mga propeta at isinalarawan sa pamamagitan ng mga pag-aalay at iba pang mga seremonya ng kautusan. At panghuli, isinakatuparan sa pamamagitan ng kanyang tanging bugtong na anak. Ngayon magtungo tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos at dito natin kinuha bilang ating reference or scripture reference sa Philippians chapter 2. Samahan ninyo akong buksan ang inyong mga Biblia. Basahin natin ang verses 1 hanggang 11. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang pinagkaloob na paksa ng ating Panginoon ay ang dalawang kalikasan ni Kristo. At sa ilalim noon ay ating bibigyang diin ang dalawang punto. At itong dalawang punto natin, napakadaling makabisado. Ang una ay ang kahalagahan ng pagkatao ni Kristo. At ang pangalawa ay ang kahalagahan ng pagkadiyos ni Kristo. Tingnan natin ang una, ang kahalagahan ng pagkatao ni Kristo. Ang kasalanan na isinagawa ng tao ayon sa kaniyang kalikasan na makasalanan ay nagbunga ng puot o galit ng Diyos, at iyon ay nagtakda ng katarungan na kinakailangan o dapat ipataw o ipamalas. At ayon sa Hebrews chapter 2 verse 17, kung ating titignan roon, ang sabi, kaya kailangan siya ay maging kagaya ng kaniyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang talatang ito, ipinapakita nito sa atin na ang kaligtasan ay nangangailangan ng isang tagapamagitan na may parehong kalikasan natin bilang tao upang matugunan ang katarungan o ang hustisya para sa kasalanan. At
mga kapatid, ito ay higit na binigyang diin ng ating confession o ang Heidelberg Catechism Lord's Day 6, partikular sa tanong at sagot 16 na nagsasabi, sapagkat hinihingi ng katarungan ng Diyos ang gayong kalikasan ng tao na nagkasala, ang siya rin namang dapat na gumawa ng kasiyahan para sa kasalanan, at siya na isang makasalanan ay hindi maaaring magbigay ng kasiyahan para sa iba. So dito maliwanag o malinaw na binibigyang diin na tanging isang ganap na matuwid na tao ang makakatugon sa katarungan ng Diyos at makakapagbigay ng sapat na handog upang maalis, upang mapawi ang ating mga kasalanan. At yun ay si Kristo. Si Kristo bilang tunay na tao ay namuhay ng isang perpektong buhay na walang bahid ng kasalanan. Kaya siya lang ang naging angkop na sakripisyo para sa mga kasalanan ng mga ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama. Yun ay ang mga pinili ng Diyos bago pa maitatag ang sanlibutan. Nasa pamamagitan ng Kaniyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya naparito para suwayin ang kautusan, kundi Kaniyang tuparin ito. Si Kristo ay nagbigay ng katuparan sa kautusan at nagbigay rin ng katuparan sa katarungan na hinihingi ng Diyos, na hindi natin magagawa, na hindi magagawa ng sinumang makasalanan. Ngayon, merong lumabas na maling katuruan, at yun ay ang Docetism. Ang Docetism ay isang heresy o maling aral na nagsasabing si Kristo ay hindi tunay na nagkatawang tao, kundi nagpakita lamang bilang tao. Kumbaga, isang ilusyon o espiritu na nag-anyong tao upang iparating ang kaniyang mensahe. Ang ganitong katuruan, mga kapatid, ay kontra sa pinakamahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano, at iyon ay ang pagiging tunay na tao ng ating Panginoon, ni Kristo mismo. Ito ay labag sa maliwanag na aral o maliwanag na turo ng kasulatan na nagtatampok sa kahalagahan ng tunay na pagkatao ni Kristo para sa kaniyang gawain ng pagliligtas. At maliwanag ang sinasabi ng Book of Hebrews chapter 2 verse 14. Kung ating titignan, sinasabi roon, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Pwede nyo i-underline or bilugan yung salitang laman at dugo. At siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. So ipinapakita sa atin, mga kapatid, na ang talatang ito, na ang ating Panginoong Hesukristo ay kinakailangang maging tunay na tao. Pag sinabing tunay na tao, ano sabi ng verse? Mayroong laman at mayroong dugo upang maranasan
ang kamatayan at sa gayon ay talunin niya ang kapangyarihan ng dyablo. Kung si Kristo ay hindi nagkaroon ng laman at dugo o tunay na pisikal na katawan, hindi niya magagampanan ang kinakailangang sakripisyo upang maipagkaloob ang kaligtasan para sa iyo at para sa akin, para sa mga pinili ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, kung si Kristo ay isang ilusyon lamang, ang buong pundasyon ng ating pananampalataya ay walang saysay. Walang kabuluhan. Ang lahat ng ito'y magigiba, guguho, sapagkat walang totoong sakripisyo. Walang tunay na tagumpay laban sa kamatayan at walang tunay na kaligtasan. Kaya salamat sa Diyos. Dahil si Kristo'y tunay na tao. Ngayon, ang pag-unawa sa tunay na pagkatao ni Kristo ay mahalaga sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Napakahalaga nun sa atin. Una, dahil si Kristo ay naging tao, alam niya ang mga pinagdadaanan natin. Ang sakit, mga tukso, ang hirap o pagdurusa o mga pagtitiis. Kapag tayo'y dumaranas ng mga pagsubok, maaari tayong magtiwala na nauunawaan niya tayo at naririyan siya upang tayo ay kanyang tulungan. Pinapakita ng buhay ni Kristo na posible ang mamuhay ng tapat at masunurin sa ating Diyos. Kahit na sa harap ng mga pagsubok, dapat din tayong magsikap na masunod ang kanyang kautusan o ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naririto sa lupa. Kanyang ginawa, tinupad ang kalooban ng kanyang Ama. Na kahit hanggang dulo, sinasabi niya, not my will, but thy will be done. Ang pagiging tao ni Kristo ay nagbigay daan sa ating kaligtasan dahil siya ay tunay na tao na gawa niyang magdusa at mamatay para sa ating mga kasalanan. Yun ay isang bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Yan ang kahalagahan para sa atin ng pagiging tao ni Kristo. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagka-Diyos ni Kristo. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 6, partikular sa tanong at sagot 17, ay maliwanag na ipinapakita kung bakit si Kristo ay kailangan maging tunay na Diyos. Ang sabi roon, upang magawa niya, listen, upang magawa niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaniyang pagka-Diyos na makayanang pasanin sa kaniyang pagkatao ang bigat ng puot ng Diyos at makamit at maibalik sa atin ang katwiran at buhay. Ito'y nagpapakita na ang pagiging Diyos ni Kristo ang nagbibigay ng walang hanggang halaga o yung tinatawag na eternal value at kapangyarihan sa kaniyang ginawang pagsasakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung si Kristo, listen, kung si Kristo ay tao lamang, ang kaniyang kamatayan ay hindi magiging sapat upang maibsan ang walang hanggang galit o puot ng Diyos para sa kasalanan natin. Dahil dito, ang kabuuan ng ating kaligtasan ay nakasalalay
sa parehong pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Nandoon ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ikaw ay maniniwala, mananampalataya na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Bilang Diyos, nagawa niya ang imposible para sa atin. Ano yon? Yun ay ang pasanin niya, ang puot ng Diyos. At bilang tao, tinupad niya ang hinihingi ng katarungan ng Diyos sa ating kalikasan na siya mismo ang naging katuwiran para sa atin at siya rin ang naging kaligtasan natin. Ang pagka-Diyos ni Kristo ay nagpapatunay na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa isang dakilang propeta o sinasabi ng iba, siya daw ay great teacher lamang, kundi sa Diyos na nagkatawang tao, na nag-alay ng kaniyang buhay upang tayo ay mapatawad, upang tayo ay mapawalang sala at mabigyan ng walang hanggang buhay. Yan ang ginawa ni Kristo. Siya na bilang Diyos. Pero hindi lumabas na aral o maling aral, yun ay ang Nestorianism. Ang Nestorianism ay nagsasabi na si Kristo ay mayroong dalawang hiwalay na kalikasan. Hiwalay, separate. Ang pagka-Diyos at pagkatao na hindi ganap na nagkakaisa. Na ayon sa aral na ito, ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo ay parang dalawang magkaibang aspeto na hindi nagtutulungan sa iisang persona. Ngunit malinaw sa Biblia na ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo ay nagkakaisa sa isang persona. Yun ang sabi ng Catechism. At tinutuwid ng Catechism ang maling aral na ito. Naalala ko nga pagka merong essentials, tinatanong ng nagtuturo, ilan ang person ni Christ? Madalas, ang ilan ay nagkakamali. At sinasabi natin, dalawa. No, dalawa ang kanyang kalikasan. Siya'y one person. Malinaw sa Biblia na ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo ay nagkakaisa sa isang persona. At isa diyang halimbawa ay yung sinabi sa Genesis chapter 1 verse 1 that in the beginning God. And then pagdating sa New Testament, yung John chapter 1 verse 1 that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. At pagdating sa verse 14, malinaw doon, sinasabi, at naging tao ang Logos o ang salita. At tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, ang kalwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mga kapatid, ito yung nagpapakita na ang salita doon sa talata na tumutukoy sa pagka-Diyos ni Kristo ay naging tao at nakisama sa atin na nagpapakita ng pagkakaisa ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao. At higit pa roon, yung ating binasa kanina sa scripture reading sa Philippians chapter 2, particular doon sa verse 7 at verse 8 na sinasabi, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao,
Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So mga kapatid, kahit siya'y Diyos, si Kristo'y nagpakababa at naging tao upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo'y kanyang matubos sa ating mga kasalanan. Nagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Ngayon, sa ating pang-araw-araw na buhay, bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano, merong mga pagkakataon tayong magduda na maaring sa halaga ng sakripisyo ni Kristo, yung sa kanyang ginawa para sa atin. Lalo na kapag tayo ay nahaharap sa malalaking pagsubok o maraming pagsubok, iba't ibang pagsubok. Minsan, maaari nating maramdaman na ang mga pagsubok natin ay sobrang lala o sobrang tindi para tayo'y tulungan ni Kristo, tulungan ng Diyos. At maaaring makalimutan natin ang mga ginawang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Ngunit mahalagang alalahanin natin, mga kapatid, na si Kristo, na kapwa Diyos at tao, ay ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang kanyang sakripisyo ay sapat at epektibo upang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan at bigyan niya tayo ng lakas. Lakas. Sapat ang kanyang biyaya sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan. Huwag nating ipagwalang bahala o maliitin ang kanyang ginawa para sa atin. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng malaking kapanatagan sa buhay. Nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na magpatuloy sa pananampalataya. Sa kabilang banda, maaari tayong mawalan ng gana na magsakripisyo para sa iba. Kapag parang walang nakikita tayong pagpapahalaga o kapag hindi natin kaagad nakikita ang mga resulta ng ating mga ginagawa. Ngunit rito ang ginawa ni Kristo ay magandang halimbawa na naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Sa kabila ng pagiging Diyos, yung kanyang ginawang iyon ay nagsisilbing matibay na motibasyon para sa atin. Kapag tayo ay naglalaan ng oras para sa ating kapwa, lalo na para sa ating mga kapatid sa Panginoong Hesukristo, isaalang-alang natin ang sakripisyo ni Kristo bilang halimbawa ng wagas na pag-ibig niya para sa atin, mga kapatid. Iwasan natin ang maling pananaw na ang ating mga sakripisyo ay hindi mahalaga. Huwag nating isipin yon. Lahat ng pagpapagal natin, mga sakripisyo na ginagawa natin para sa gawain ng Panginoon, mayroong halaga yan. Hindi nawawalan ng kabuluhan yan. Sa halip, tignan natin ito bilang pagkakataon na ipakita ang pagmamahal na natutunan natin mula sa Kanya. Nagmamanifest na sa bawat sitwasyon na sa bawat sakripisyo, maliit man yan, malaki man yan, ipakita natin ang ating pagmamahal na nagmumula sa ating pag-unawa sa ginawang
pagsasakripisyo ni Kristo para sa atin. Kanyang ipinakita doon sa krus, ang kanyang malaking kahabagan, ang kanyang malaking pag-ibig, ang kanyang malaking biyaya para sa atin. Ang mensahe ng kaligtasan ay nagsimula sa paglikha. Nang ang Diyos ay naghayag ng kanyang pangako doon sa hardin ng Eden o doon sa paraiso na tinukoy doon sa Genesis chapter 3 verse 15. Ano sabi? Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Mga kapatid, ang pangakong ito ay nangangailangan ng isang tagapamagitan na may dalawang kalikasan, truly man and truly God, none other than but Christ. Ang mga patriarka at propeta na sumunod ay nagbigay ng mga pahiwatig at propesiya na siyang naglalarawan ng pangangailangan para sa isang ganap na tagapamagitan. Ang mga seremonya ng kautusan ay nagbigay ng simbolikong image o imahinasyon ng darating na sakripisyo na nagpapakita ng pangangailangan ng isang tunay na tao na mag-aalay o mag-alay ng sakripisyo upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, na sa huli ang pagdating ni Hesukristo bilang tunay na Diyos at tao ang siyang nagbigay katuparan sa lahat ng mga pahayag, lahat ng mga propesiya at seremonya. Tinatawag na ceremonial law. Bilang huling talata, at dito ako magtatapos, sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 18. 1 Peter chapter 3, verse 18, sinasabi, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Tayo na mga makasalanan ay madala niya sa Diyos. Tayo na mga ibinigay ng Ama sa Kanya para tayo mailapit sa Kanyang Ama. Ano sabi? Siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Di ba't maliwanag na talata iyan? Na si Kristo'y tunay na tao at tunay rin na Diyos. Ito'y nagpapahayag ng tunay na kahulugan ng kanyang dalawang kalikasan. At listen, at yung kanyang two nature na iyon, ang siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, inuutusan tayo na tayo lalong magtiwala kay Kristo. Magtiwala lalo kay Kristo. Na sa Kanyang pagiging Diyos at tao, ay nagbigay sa atin ng tunay na pag-asa. Higit sa lahat, nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng walang hanggang buhay para sa atin. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa ebanghelyo na aming natanggap mula sa iyo. Salamat dahil ang aming Panginoong Hesukristo,
Siya'y tunay na tao at tunay na Diyos. Siyang nagsisilbing pundasyon ng aming pananampalataya. Panalangin namin, O Diyos, na sa aming narinig sa umagang ito, magpatibay ito sa amin, sa aming pananampalataya, at magdulot ito sa amin ng lalo o higit pang pagpapasalamat sa aming nakilala sa pamamagitan ng iyong salita o sa aming naunawaan sa pangangaral na aming narinig. Kami iyong pagpalain at patuloy na samahan sapagkat wala kaming magagawa sa aming sarili kung wala ang iyong biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.